Hindi ko alam kung saan ako nagkamali bilang anak mo. Dahil simulat sa pool, hindi ko na nararamdaman ang pagiging ama mo. Ngayon, sabihin ninyo, anong kasalanan ko sa inyo? Bakit higit pa sa isang kasuklam-suklam na tao? Kung ituring mo ako, anak niyo ba talaga ako? Sa biyaya ng Diyos, malugod naming inihahandog sa inyo at sa ating puong may kapal ang dulang aakay sa inyo sa matuwid na landas, mga kwento ng pagsisikap, nadapa, subalit ibinango ng pananampalataya. Pagtitiwalang higit pa ang kayang gawin ng Diyos kaysa sa ating hinihiling. Mga katagang puno ng pag-asa. Sana, Lord. Mga katagang naghahanap ng kasagutan, tunay na pagsisisi at ganap na pagtitiwala sa Kanya. Sana, Lord. Handog ng Oragon Creator. Sana, Lord. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay matuwid. Igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may pangako, upang maging mabuti ang inyong kalagayan, at ikaw ay mamuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Efeso 6:1-3. Ako po si Benny. 25 anyos na ako sa kasalukuyan. Nakapagtapos ng kursong Bachelor of Secondary Education. Isa ring preacher sa isang evangelical church dito sa Pulilan, Bulacan. Kung paano ang magulong mundo ko noon na hindi ko pa nakikilala ang Panginoon, ay hayaan niyo pong isalaysay ko sa inyo ang lahat. Benny! Pasa mo ng bola! Dali! Bilisan mo! Oo! Ano yan? Hala! Ikaw may kasalanan kung bakit nabasa ang bitana ninyo! Tayo na! Umalis na tayo! Tara na! Tara na! Ano? Tara na! Tara na! Tara na! Bilisan natin! Teka, sandali! Walang hiya kang bata ka? Bakit mo binasag ang salamin ng bintana natin, ha? Pasensya na po, pa. Hindi ko po sinasadya. Tumama po yung bola eh. Wala ka na ngang naitutulong sa bahay na ito, pero wisyo ka pang bata ka? Patawad po. Walang patapatawad sa akin. Ilang beses ka nang nakadisgrasya ng mga gamit dito. Kailangan kang turuan ng leksyon para magtanda ka. Patawad po. Hindi ko na uulitin. Talagang hindi mo na uulitin. Ibuka mo ang kamay mo dito. Tay! Tay! Masakit po ang palo ng pahay. Ibuka mo dito sa kahoy na upuan. Bilisan mo! At papaluin ko na magtanda ka. Tama na ba? Tama na ba? Bakit naman ganun ang pagdidisiplina mo sa bata? Pinakikialaman mo ko sa pagdidisiplina ko? Hindi sa nakikialam ako. Nagmamalasakit lang naman ako sa anak natin. Tingnan mo ang kamay ni Benny. Namagana. Puro pantal. Eh ano ngayon? Matuto siyang makinig. Kung hindi ko siya didisiplinahin, lalaki siyang suwael. Soel, ang liit-liit pa ng anak natin, Enzo. Kung paluin mo, para bang napakalaking kasalanan ang ginawa niya. Yan ang problema, Maria. Kinokonsente mo kasi. Kaya lumalakas ang loob ng bata. Hindi pagkukonsinti ang pagtatanggol sa anak. Hindi mo ba nakikita? Nasasaktan siya. Mas masakit kung lalaki siyang walang respeto. Mas mabuti nang masaktan siya ngayon kesa lumaking walang takot. Hindi palo ang magtuturo ng respeto, Enzo.
Gabay at pagmamahal ang kailangan niya. Gabay? Kung ikaw ang masusunod, lalaki siyang mahina. Tsaka teka, mag-aaway ba talaga tayo dahil sa paraan ng pagdidisiplina ko? Ikaw ang pinagsasabihan ko. Lagi mo nalang sinasabing mag-aaway. Wala akong tutol kung didisiplinahin mo ang anak natin. Ang gusto ko lang, yung disiplinang may pagmamalasakit sa anak. Namulat ako sa kamay na bakal na estelo ng pagdidisiplina sa akin ng aming ama. Kaya lumaki rin akong may sama ng loob sa kanya dahil sa mga ipinapakita niyang ugali sa akin. May mga araw na gusto ko nang magtanong kung anak niya ba talaga ako. Pero tiniis ko na lamang ang pananakit niya sa akin. Minsan isang araw dahil sa hindi ako binibigyan ng pera ni tatay para baon sa pag-aaral. High school pa lamang ako'y kumakayod na ako. Nagtitinda ako ng palamig sa palengke. Matapos kong maitago ang naipon kong pera para sa pagkukuleyo ko. O ano? Wala kang gagawin? Ano pong gagawin? Ganyan ba ang natututunan mo sa eskwela? Ang maging madamot sa magulang? Hindi ko po kayo maintindihan. Itay, Akala mo hindi ko alam na nagsa-sideline ka kay Mamerto sa palengke? Nagbabantay ka sa palamig niya. Akin ang kinita mo. po, Magmamangmangan ka pa? Kabata-bata mo pa? Hindi ka na marunong mag-intriga ng pera! Tay, Akin ang kinita mo. Kailangan ko ng pera ngayon. Tay. Para po kasi ito sa pagkukulehiyo ko. Kasi sabi nyo, hanggang high school lang ako. Dahil hindi nyo kaya. Kaya nagsisikap ako. Para di na ako umasa sa inyo. Nagmamalaki ka na! Itay, hindi po. Kung ganon, akin ang kinita mo. Dahil kailangan ko ng pera ngayon. Akin na! Bilisan mo na! Ayaw mo ibigay ah. Pwes, ako ang kukuha. Anong gagawin nyo? Ako ang kukuha! Tay, anong gagawin nyo? Akala mo hindi ko alam ah. Hindi ko nakita ang pinagtataguan mo ng pera mo. Tay, parang awa nyo na. Huwag niyong kukunin ang pera ko. Pakiusap. Umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Itong alkalsya mo na ito. Dito mo itinatago ang pera mo. Itay! Tila ba ang kanang lintik na magaling? Ang dami mong pera? Hirap na hirap kami ng mama mo sa pagtatrabaho. Hindi ka man lang nag-aambak. Sa dami ng pera mong itinatabi. Makasarili ka talaga. Itay, parang awa nyo na po. Ikaw na bata ka. Kulang pa itong kabayaran sa pagpapakahirap namin sa'yo sa pagpapalaki sa'yo! Sandali lang! Enzo, Bakit ang tagal mong pagbuksan ng pinto? nakatulog ako eh. Hindi ka agad ako nagising. Bakit ka ba naglasing? Alam mo nang hikaos na nga tayo sa pera, maglalasing ka pa. Ikaw na babae ka, ha? Ano ba? Nasasaktan ako. Isang araw kang galing ka sa Santa Maria, Bulacan? Bakit ka nakarating doon? Kung hindi pa sinabi sa akin ng isa sa mga kainuman ko kanina, hindi ko malalaman na lumalabas ka ng ibang bayan! Nakipaglabada ako sa isa sa kaibigan ko doon. Doon kasi nakatira. Kung dito ako mananatili sa bahay, mamamatay tayo sa gutom. Nandi ka? Nakipagkita ka sa ex mo si Lando? Nasasaktan. Taga-roon ng lalaki nun. Baka hindi mo alam na alam kong doon siya nakatira. Tiwat mo nga ako. Malandi kang babae. Malandi ka! Marumi ang utak mo.
Tinutulungan na nga kita sa paghahanap buhay. Pag-iisipan mo pa ako ng masama! Dahil malandi ka! Malandi ka! Itay, tama na po. Ano? Mangingialam ka? Lalaban ka? Dahil hindi na tama yung ginagawa nyo. Benny, huwag ka nang makialam. Matulog ka na lang. Hindi, Nay. Hindi na tama ang ginagawa ni tatay. Ba't tarantado ka? Kung tarantado ang tingin mo sa akin, sige, paniwalaan nyo kung anong gusto nyong paniwalaan. Tarantado nga ako. Pero ikaw ang naging dahilan kung bakit naging tarantado ako. Enzo, tama na! Tama na! Kailangan turuan ng leksyon ang demonyo na ito. Sinasabi ko na nga ba? Ikaw rin lang naman ang susuwag sa akin. Kayo ang dahilan kung bakit nagkakagunto ko. Walang mangyayari sa pamilyang to kung hindi kayo magbabago. Tarantado! Mapapatay kita! Asa nang ko rito at mapapatay kita! Sige, patayin nyo na lang ako. Total, doon naman kayo magaling. Patayin nyo na lang ako! Patayin nyo na lang ako! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na, Enzo! Lumalabang ka! Lumalabang ka na! Hindi ko alam kung saan ako nagkamali bilang anak mo. Dahil simulat sa pool, hindi ko na nararamdaman ang pagiging ama mo. Ngayon, sabihin ninyo, anong kasalanan ko sa inyo? Bakit higit pa sa isang kasuklam-suklam na tao kung ituring mo ako? Anak niyo ba talaga ako? Lumayas ka! Lumayas ka! O hindi mapapatay talaga kita! Lumayas ka! Yun ang unang araw na pinalayas ako ni Itay. Hindi ko na rin napigilan na labanan siya. Hindi ko na kayang pigilan ang naiipong sama ng loob sa puso ko. Alam kong mali ako. Alam ko rin na may batas ang Diyos na igalang mo ang iyong ama't ina. Pero sa kalagayan ko, marahil hindi ako nag-iisa na may mga katulad ko rin, na may amang katulad ng tatay ko na magaan ang kamay sa pananakit sa anak. Pag alis ko ng bahay, hindi ko alam kung saan ako pupunta hanggang makilala ko si Rosa, isang pusher ng droga, isang tomboy na inakala kong makatutulong sa akin sa buhay. Ipagpapatuloy ko po ang aking kwento. Kailangang may tawid natin ang bulto. Nakabang ng banggang kukuha nito. Tandaan mo, pwede tayong kumita ng 100,000 dito. Bukas ng madaling araw, kailangang maaga tayo sa pantalan. Blue Lancia ang konektor natin. Sila ang magdadala sa tsukaran. Akala ko pa naman, matinong trabaho ang ibibigay mo sa akin. Pinakilala na kita sa kanila. Nasa network ka na. Kaya hindi ka na pwedeng tumanggi. Gago ka pala eh. Ano ba? Dinadaga ka ba? Kung kailangan mo ng malaking pera, kailangan madalhin natin ang bulto na to. Oh, narito ang uniform ng Grab driver. Sino magkakakala na drogang laman ang i-deliver mo? Delikado ang gagawin natin. Gagawin mo? O kukunin nila ang buhay mo? Walang sino man ang pwedeng kumala sa network. Kung di ka man mapakinabangan, bago ka nila patayin, bibenta ka muna sa mga dayuhang bakla. At makikinabangan ka muna ng mga mamasang na miyembro ng sindikato. Ito na ang mundo mo, Benny. Gawin mo ang trabaho mo. Kung gusto mong mabuhay pa sa mundo. Ito
Ito ba ang bunga ng paglalayas ko? Bunga ng hindi ko pagrespeto sa aking ama. Diyos ko, ilayo niyo ko sa kapahamakang ito. Naglayas ako dahil gusto kong mapabuti ang buhay ko. Mga kapatid, ako rin po ay isang lagalag na babae noon. Inaamin ko, ginamit ko ang katawan ko para magbenta ng aliw. Napasama po ako sa sindikato. Akala ko, hindi na ako makalalaya. Tunay po ang sinasabi ng Diyos na ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Nang makilala ko na si Jesus ang katotohanan, binigyan niya ako ng pag-asa. Kapatid! Ha? Oo, ikaw. Lumapit ka sa amin. Ipagdarasal ka namin na ilabas ka sa madilim mong mundong pinagdadaanan ngayon. Halika, lumapit ka. Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Panginoong Hesus. Si Aling Leonor. Hindi ko pa siya kilala noon. Basta na lang akong lumapit sa kanila na nangangaral ng mabuting balita sa plaza. Kaya inisip ko, marahil sila ang sagot ng Diyos sa panalangin ko na makawala ako sa sindikato. Sa totoo lang po, hindi ko talaga matarok ang ginawa ng Diyos sa buhay ko noong mga oras na yun. Ipagpapatuloy ko pa po ang aking kwento. Aling Leonor, anong ginagawa niyo rito? Mabutit nandito ka na. Di ba? Kilala mo yung matabang tomboy na nangungupahan sa apartment nila Georgia? Oho, Mabuti at hindi ka napunta sa kanila. Ni-raid ng mga pulis ang apartment. Pati ang may-ari ng apartment pinaiimbestigahan. Diyos ko. Mabuti na lang, Benny. Hindi ka sumama sa kanila. Hindi ka pa man naiimpluwensyahan. Inilayo na sila ng Diyos sa'yo. Iwan niyo ako! Wala akong alam dito! Si Ben, Rosa. pasok na yan. Tara, tara. Ano po? Si Rosa. At ang mga kasama niya. Diyos ko. Diyos ko. Salamat po. Akala ko, hindi na ako makakawala sa kanila. Salamat po. Diyos ko. Siya nga pala, Benny. May gawain kami mamayang mga 8:00. Sama ka? May isang tanong na madalas nating marinig mula sa mga kabataan. Bakit ko pa susundin ang aking mga magulang kung mali naman sila? Sinasabi po sa salita ng Diyos sa Efeso 6:1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Pansinin po natin ang dalawang salita. Sa Panginoon. Hindi sinabi ng Diyos na palagi silang tama. Sinabi niya na ang pagsunod mo sa iyong mga magulang ay isang paraan ng pagsunod mo sa Kanya. Sa talata 2-3, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may pangako, upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, may pangako ang paggalang sa mga magulang. Hindi ito basta lamang batas. Ito ay daan. Daan patungo sa buhay na puno ng biyaya mula sa Diyos. Daan tungo sa magandang plano ng Diyos. Kaya ngayon, anuman ang inyong sitwasyon sa tahanan, huwag munang itanong kung deserve ba ng mga magulang na igalang sila. Ito ang tanong. Nais ko bang mabuhay sa loob ng pangako ng Diyos? Kung oo, magsisimula sa paggalang.
Mga kapatid, walang sino man ang maaaring mag-ayos ng ating buhay, kundi ang Diyos lamang. Siya ang lumikha sa atin. Kailangan natin ng tagapagligtas na sa Jesucristo, ang katotohanan na magpapalaya sa taong alipin ng kasalanan. Yun ang simula ng araw na naging malapit ako sa Diyos. Totoo ang sinabi ng pastor na yun batay sa Biblia. Maganda nga ang plano ng Diyos. Mula noon, tuloy-tuloy na ako sa pag-aaral ng salita hanggang sumama na ako sa discipleship, hanggang hinirang nila ako na maging isang Bible study leader, hanggang mag-offer sila na pag-aaralin ako ng secular. Hindi na mabilang ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin hanggang nakapagtapos ako ng pag-aaral. Doon ko na rin binalikan ang aking ama na matagal ko ring ipinagdasal na mabahagian ng mabuting balita. Pero hindi ko po inaasahan ang makikita ko. Ang amang dating laging hawak ay bote, nakaratay na sa higaan. Dilaw na ang mga mata. Dilaw na ang balat. Sabi ng doktor, cirrhosis, pagkasira ng atay, bunga daw ng matagal na pag-inom. Nasa loob ako ng ospital noon. Nakatingin sa aking ama. Ang lalaking laging takot noon, ngayon ay handa ng magmahal sa magulang. Ang laki na ng ipinagpako mo, anak. Hindi ka nagkamali sa pagsuwi sa akin. Kung alam niyo lang, pinagdaanan ko. Nagkamali ako sa paraan ng pagdidisiplina. Nagkamali ako sa pagtrato ko sa iyo. Pero sa kabila ng ginawa ko, heto ka pa rin na tinutulungan mo ko para sa aking gamutan. Na ako rin ang may gawa. Mahalaga sa akin ang may maayos na relasyon sa Diyos. Hindi ako magiging maayos na lingkod at guro kung may sama ng loob na kinikimkim. Anak ko, patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Napakasama kong ama. At nagawa ko sa iyo ang mga bagay na yun. Ako lang ama mo ang dapat na humubog ng pagkatao mo. Pero ako pa ang nagwasak ng pagkatao mo. Sana naging mabuti ako. Ama, sana Lord, naging mabuti sana akong ama sana ko. Buhay pa ho kayo. May panahon pa para maakay kita sa tunay na pananampalataya. Gusto ko rin ho na makasama kayo sa kanyang kaluwalhatian. Noon ko lamang napagtanto na ang tunay na kahulugan ng paggalang sa magulang. Yun pala ang paraan ng Diyos upang ibalik ang dating disenyo na nilikha ng Diyos na nasira dahil sa pagkakasala ni Eva at Adan. Natutunan ko rin po na sa Diyos ay walang imposible. Walang malaking problema na hindi niya kayang solusyonan. Manampalataya ka lang. Mararanasan mo kung gaano kadakila ang Diyos. Sumainyo ang kwento ng buhay ni Benny. Kanyang buhay na patutuo kung paano siya binago ng Diyos. Ginampanan nina Malin Pisico,
Lowy Bandola, Lorian Olos at Buddy Boy Aborde. Soundman, Lowy Bandola. Naglapat ang musika at angkop na tunog, Kenji Bundaya. Ito'y isa pa rin produksyon ng Oragon Creator. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-like, mag-share. I-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Sa lahat po ng mga viewers namin sa aming TikTok account, Facebook page, at sa ating podcast sa Spotify. At sa mga makikinig din po sa ilang radio station, kami po ay nagpapasalamat at inaanyayahan namin kayong pumunta sa aming YouTube channel na Sana Lord.